Isang magpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, tatalakayin natin kung saan nga ba napupunta yung kaluluwa mo or ano nga bang mangyayari pagkatapos na ikaw ay mamatay. So, Philippians chapter 1 verse 23 ang sabi rito, I am hard pressed between the two. My desire is to depart and be with Christ, for that is far better. Sa Tagalog, sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. So, punta tayo sa unang katuruan na sabi rito, believers who die immediately live with Christ. Sinasabi rito, yung mga tao na mananampalataya o yung mga tao na naniniwala kay Kristo, pagkamatay nila, makakasama na kaagad nila si Jesus. Yung kaluluwa nila, magiging kapiling na kaagad si Jesus. Kumbaga, makakaranas na agad sila ng buhay na walang hanggan, makakaranas na sila ng kasiyahan, buhay na walang sakit, buhay na walang lungkot, buhay na walang paghihirap. So, kung ikaw mananampalataya ka and namatay ka, automatic nun, kasama mo kaagad si Kristo. Sa ikalawang teaching, sabi rito, the intermediate state is just a stopover. So, may tinatawag kayo ditong intermediate state. Kumbaga sinasabi rito na kapag ka namatay ka, meron ka munang pupuntahan na paraiso or is either paraiso or paghihirap. And sinasabi dito, yung dalawang lugar na yun ay temporary lang. Yun ay panandalian lamang na kapag napunta ka sa yung kaluluwa mo mapupunta dun sa it's either sa paraiso or sa paghihirap, ganun mare-resurrect, mabubuhay muli siya para sa panibagong katawan. Tapos yung nabuhay na katawan, yung bagong katawan mo, yun yung haharap sa judgment day, yun yung haharap sa paghukom na sinasabi rito na doon malalaman kung talagang magkakaroon ka ng eternal life or mapupunta ka sa hell, something like that. So sinasabi rito na yung meron kasing verse sa Bible, meron kasing scenario sa Bible na yung si Lazarus at yung mayaman na namatay si Lazarus, napunta siya sa paraiso, napunta siya sa heaven. Kumbaga nako-comfort siya, masaya siya doon. Tapos yung masamang mayaman na tao, napunta siya sa hell, pinapahirapan siya. Basta yung something like that na impyerno talaga, something ganon. Pero yung lugar na yun daw sinasabi, yun ay temporary lang. Meron, after nating mapunta sa lugar na yun, mabubuhay muli tayo para humarap sa totoong paghukom, para humarap sa totoong judgment day. So, sa ikalawang teaching, sabi rito, we await the return of Christ in the resurrection. So, yun ang hinihintay natin, yung pagbabalik ni Kristo at saka yung pagkabuhay natin, muli natin. Na sinasabi dito na kagaya ni Kristo na nabuhay muli, mabubuhay rin ulit tayo. Pero yun nga, after nating mabuhay, doon palang magaganap yung judgment, na doon natin malalaman kung magkakaroon ka man ng eternal life or eternal na pagdurusa sa impyerno. So, ayun, sa unang application, paano naman natin ito may apply sa ating mga buhay. Sabi rito, face death without fear, but with excitement. So, may marami mga tao na gustong makasama si Kristo. Marami mga tao na gusto nang mapunta sa langit, pero walang gustong mauna. Ganun yun Pero kung tutuusin, dapat daw tayo huwag tayong matakot sa kamatayan. Dahil sinasabi rito na may isang Bible verse na hindi ko tanda kung ano yun, pero sabi niya na something like masaya siya pag namatay siya, kasi ang kamatayan ay ibig sabihin nun ay makakapiling niya si Kristo. So dapat maging ganon din tayo, na huwag tayong matakot mamatay, dahil pag namatay tayo ay yun, ang kapalit nun ay makakasama natin si Kristo. So huwag tayong matakot, but instead ma-excite pa tayo na yun nga, pag namatay ka, makakasama mo si Kristo. So dapat lang na ma-excite ka. Sa ikalawang application, sabi rito, encourage others with the hope of resurrection. So yung mga tao, lahat ng mga tao, encourage natin sila. I-encourage natin sila na may pagkabuhay muli, na may resurrection muli,
na wag silang matakot mamatay or wag silang matakot na dahil darating at darating ang panahon na mabubuhay tayong muli para makasama natin or makapiling natin si Kristo. Sa ikatlong application, sabi rito, live now in light of eternity with Christ. Palagi natin iisipin na ngayon pa lang, binigyan na tayo ng buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang, meron na tayong eternal life. Kaya dapat gamitin natin ito sa mabuti. Or kumbaga mamuhay tayo sa kabutihan. Dahil yun nga, yung buhay natin ngayon, ituring na natin na eternal life pa lang. Na eternal life na ito. Para and gumawa tayo ng mabuti dahil kung tayo ay nakakaranas ng eternal life, dapat lang na ipamuhay natin, So, yun lamang po, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.